naman, sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gungunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DCKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nasa tuyang tamang oras, 2 minutos makalampas na alas 8 ng pagkaaga. Umuulan! Umuulan ng free e-load sa ML Willier! May free e-load sa bawat prenda at renewal transaction with ML Quick Cash Loan. Never mauubusan ng load! Prenda all you can na sa pinakamalapit na ML Willier. Free e-load sa prenda. Promo runs from June 16, 2025 to September 16, 2025. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 227744 Series of 2025. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. This time check is brought to you by Attorney Shai Fajardo Noble, Board Member, 5th District of Camarines Sur. Mga karonda, madangog na sa programa Barreta Asinlatika ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asinlatika ni Philip Baracena. Mga tugang Diyos marhay na aga po sa Sendo Gabos. Pet sa 17 nakita kan bulan na Hulyo daw po kita na Webes. Iba niya to sa lado technical si Cha Benaobra. Man sa transmitter si Chief PSD Jimmy Guanzon. Mauran-uran na pagka-aldaw ngunyan po epekto ka na tropical depression na si Krising. Kundi ang ibabagang mga estudyante, mga magurang atat na. Anong yata mayo lamang ni na suspension of classes na pinapaluwasan na gobyerno probinsyal ka na Camarines Sur. Dati nga kan Governor si Luigi Villaperte pa abang dali.
Baka napapanlingaw na si Governor El Rebilla, pero medyo may edad-edad naman. Ayan po ang pinagahalat ko niyan kana sa tuyang mga kababayan, maging sa Department of Education. Ayan po, nasa discretion man yan kan School Division Superintendent kung ano sa indang gigibuhon. Dahil na magparahalat, igwa bagang sinusunod ang mismong Department of Education pag poon kinder hasta elementary mga hanggang na grade 6 dapat pag-arog na po kaya na panahon automatically may suspension of classes na siyempre kung itong marayaon po sa rababang lugar, delikado man po baga. Siyempre, kung abuton yan na baha, paano man ang mga kaakian niya to? Dapat dahil magparaturog-turog sa pansitan na mga kunyan niya to, higher official. Ano rin pa kamamahiro kung igwa ng baha? Ay ano ng buhay tayo ni? Sabi po ka na pag-asa na enterong Bicol region na ninasa na ouranon ngunyan aldaw na Webes daraman kan bagyong Krising asin habagat. Dalandig din nakataas sa yellow rainfall ang probinsya kan Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate asin Sorsogon na pinag-aasahan na maabot sa 50 sa tasanggatos na moderato na igwanan na aabuto ng makusog na pag-uran. Mantang mga biyahe po sa Pantalan, nagtitinir pa man na nasa normal na kondisyon ang biyahe sa mga Pantalan kana Bicol region sa ibong kana huma kana binabantayan na bagyong na si Tropical Depression Krising. Sigon ki Philippine Ports Authority Bicol, Media Relations Officer Echelis Galendez, sa pakikipag-ulay kani sa mga miyembros kan media sa ibong kan mayo pang wind signal sa Arinmana Party kan Bicol, padagos pa man ang sa indang pagbabantay sa kamugtakan kan nasambit ng raot kan panahon. Sigon sa inda na sa red alert status naman na enterong Philippine Ports Authority Port Management Office Bicol asin pinagbabantayan ang truck kan bagyong si Krising. Dahilan man digdi sa posibleng ibugtak sa tropical wind signal number 1 ang enterong Catanduanes, pwede naman na magsuspende na biyahe kan mga barko sa nasambit ng probinsya, kaya naghahanda naman ang sa indang ahensya. Dagdag pa ni Galendez, pinag-abisuhan na nindaan sa indang mga tauhan na koordinar sa mga lokal na gobyerno sinman Coast Guard substations para sa mga kinakaipuhan na preparasyon. Nakipag-koordinar naman sinda sa mga shipping lines sin mga kapitan kana barko na obserbaran ang mga pag-iingat tanganing masiguro na pinagsusunod ang mga safety protocols. Apilaman kan opisyal sa publiko na tinersa nang naka-alerto sa presenteng kondisyon kan panahon dahil anta pwedeng maka-apekto ini sa mga biyahe sa mga Pantalan kana Bicol. Kaya duman po sa mga mabiyahe, ingat-ingat po kita. Permisa na pong magdarani na payong asin na kapote. Man sa mga malawod ngunyan na dahil na mo na magdagos delikado na panahon. Ito pong mga yaon sa kababaan na lugar, ini na po na panahon na magtaga or ibakwar na kamo. Tanganing
kung lalo pa pong magparakusog ang pagbagunas kanuran, kay nakamo abuton dyan sa mga gilid ka na salog, sapa, asin, siyempre dyan sa gilid ka na danaw na kung minsan dyan po mina raruman ang tubig kan danaw. Digdi po sa Rinconada area an danaw digdi iguan baaw, iguan batu, iguan buhi. Minsan nga ni po an banwaan ka na bula kung magirumduman nindo kan mga nagtalikod na panahon. So paumahan garo na danaw kan magba subag yung krising. Kaya talagang oran po ngunya na grabe na. Pasalamat pero pasalamat kita ta na Bicol region ay inaagihan ni na makukusog na duros dawa nagkaigwa po nin mga pag-uran kan mga nagtalikod na taon nadarakan bagyong si Krising asin Pipito at least dahil manarada sa tuyang mga pananom. Yan po ang importante dyan. At ang aning tios na Bicol region kung lalamasahon pa nin mga bagyo, mas lalo pa pong matios kita. Digdingani sa Camarines Sur, number 1 ang pinakatios na probinsya. Ay ano na yan? Noa rin daw, magiging asinsado ang Camarines Sur. Sabi ka, nag-aasinso digdi mga politiko sa naman. Ang iba. Dipisil, pag-arog po kayan. Dapat sa pag-asenso ka na sarong lugar, kabali itong mga namamanwaan, bako sa nang ibang mga politiko. Habang sakit ka na pagbuhay po ngunya ng mga panahon. Sa panahon na ini, bawal ang magkasakit. Pag nagkahilang ka, halos uubuson ang sa imong mga pagsasadiri, mga saray-saray, kung igwa ka manin mga savings. Ang babayadan po sa doktor ngunyan ay grabe kung maagi ka sa operasyon. Mala, so tugang ko hinahagada ng 1.5 million. Jesus Mariusip. Pero yun na sana po ang bubuhayon ang hospital, ang mga doktor. Only in the Philippines, grabe man po. Kaya kung minsan ang iba nagagadana sana sa kasakitan kan buhay. Pag igwa ka po helang digdi sa Pilipinas, mga G ka na lang. Pag-arog na kayan ang sitwasyon. Na gagadanon ka na sa gastos. Kung tiyos ka, sayin ka man kayan makuha. Isay man maparapautang sa iyo. Mukhang arog na po kaya na kantidad. Milyon, Jesus Mariusip. Sa imong pamilya, problemado na. Ini po ang dapat tawanin atensyon kan mga nanunungdan ta sagkod ngunyan. Grabe po kamahal kan mga binabayadan sa private hospital. Dapat na gobyerno itong mga public hospital bakarhayon. Kung minsan harabo man po sa mga public hospital kan gobyerno sa tuyang mga kababayan pinapabayaan man subot kan mga doktor. Kung may koneksyon ka, madaling bulungon. Ay ano na pong buhay tayo sa Pilipinas. Pero sa ibang nasyon nga libre ang pagpapahospital. Kita man digdi. Puro na sana mag-public, mag-private. Igwa lang po sa public man. Igwa lang na kumbaga ang sa imong babayadan. Ayan lang na hospitalization. Pero pag abot sa mga bulong, mahanap ka man giraray. Kung pigresita sa imo kan doktor, ka mga mahal na bulong, yan ka man giraray po, patitiuson. Kung minsan nga dyan sa Bicol Medical Center, igwaman sa nang bulong, pagpaparapahanap-hanapon kapakan mga doktor. Ay ano na yan, pag igwang ooperahan, ako po na-experiencean ko na yan dyan. Taigwa kita mga kapamilya na kumbaga pinag-hospital na dyan sa Bicol Medical Center. Ini po na dipisil kung minsan. At ang aning tios na ang sa tuyang mga kababayan, pwedeng tabangan tulos ang aning mabulungan sa rong pasyente, pigpapara padipisilan pa po ka na hospital.
Kaya ini po na dapat tawaan atensyon kan sa tuyang mga nanunungdan. Makatabang kita sa mga tios. Sa inman na sulukan rin kunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Maray po confirming eleksyon da madaling magtabang ang mga politiko, pero pag mayong eleksyon ay kadipisil, hagadan mo yan yung tabang dahil ka na kayan mga bistado kan iba. Tadigdi po sa nasyon ka na Pilipinas, daw anong kahinguha ka na sa tuyang mga kababayan. Abang sa akit kan buhay, kamahal na kan mga presyo kan mga mayor na barakalon, kung minsan dahil na natataparan ang pangangaipo kan sarong pamilya. Ani ba nga ni, nasasakitan na, sa pagkakanpasan na, sa pagpaeskwela. Ano pa sa ibang mga babayadan sa harong kan sabi nga ni kan electricity bill, tapos ining mga sa telephone bill o ining mga sa ano yan komunikasyon, tapos sa tubig digdi po sa tuyang lugar kamahal naman kan singil sa Prime Water, Iriga City Water District. Ang problema dyan, bakong tultul ang serbisyo, palpak. Ang aning mahal na, maray kung mahal, tultul man ang serbisyo, ang triste po digdi, kamahal na, palpak man ang serbisyo, kamahal kan binabayadan kan mga member consumers. Nahahandal man ang Department of Foreign Affairs sa pagdakul ka na numero kan mga narehistrong Pilipino na biktima ni human trafficking na natrap sa mga scam centers sa bilog na Southeast Asia. Lusog sa ahensya, nakakaalarma ang siring ng mga report alagad sa ibong kaini dahil sinabi kan ahensya kung pira na ang report na sa indang nariresibi. Bilang simbag digdi, sinabi kan ahensya na nakikipagtabangan na sinda sa indang mga kataning na nasyon sa ring kan mainland Southeast Asia. Nag-promisa man ininintabang sa Pilipino na na-distress mantay nakikipagkoordinar sa ibang mga nasyon na makipagtabangan sa Pilipinas. Tinawan doon ka na Department of Foreign Affairs na nagtitiner sindang committed pag-rescue and repatriation kan gabos ng mga Pilipinong biktima kan human trafficking. Nangapudan man ini sa gabos ng mga Filipino overseas communities na suportahan ang mga lakdang kan gobyerno kan Pilipinas na pugulan ang gabos ng klase ng illegal recruitment as in man exploitation. Hoy, kumusta man pala sa mga parantabay niya to dyan po sa sentro ka na siyudad nin Iriga. Mga amigo-amiga ta mga paratinda nin talusog, tilapia, nagruluwas ko niyan, pati karpa. Sabi kan iba, maray ngayanguan, maggulay talusog, ay maggulay kalunggay, saugan sa talusog. Ang mangyayari tamauran, perming nagpapatindog. Papatindog nin ano. Ay, kung baso. Katapat yan, purog, pampainit. Ano ba, ngunyan, paturtindog na sana. Kan dawa turog, perming tindog ko no. Si Vice Mayor Edsel Di Maywat po yan. Gusto man indong maging hayahayan sa indong buhay, magdulok kamo kay Konsi Daday.
Oy, kumusta man palan sa mga parantabay niya to dyan po sa Village Stop Gasoline Station. Pag-agi ko ngunyan, paki-greet da. Oy, good morning po sa Indo. Ki dating Konsyal Manoy Lando Silva. Makalis man na 5 taon biglang nagbalik na bandang 4 of speeds sin kinigkigan sa indang pan sa pagluwas ng music video kana sa indang bagong single na Aura kan Hulyo 16. Yaon sa dai piglalauman na pagbabalik ang gabos na miyembro kay Nina Sinda Unique Salonga, Blaster Silunga, Badyaw di Castro sin Mansel de Benetes. Magarumduman ka na 2020 pig-anunsyar nindaan sa indang group Yatos. Mientras tanto nabilogan 4 of speeds ka na 2014 na sinagkapira sa indang mga pamuso na kanta na Mundo as in Come Inside of My Heart. Hoy, good morning man pala dyan po sa Banawan kana buhi ki Sailin Ligasyon asin man ki Ma'am Norien Nadsuri Gisabal sa Barangay Santa Clara. Siyempre ki Konsyal Dr. Renz Nonato asin man sa indang bilog na pamilya ki Dr. Ramon Nonato. Pinagbuyag man ka na Department of Justice na posibleng igwapang mga lawas na pinagatapok man subot sa ibang party kan Taal Lake na katakod pa sa ibang kaso para sa mga nawawarang bulangero. Epigheras ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na igwasindang informasyon ngunyan na pighiling na nagsasabing anpira sa mga lawas kanyan pwede sir may kinaraman sa war on drugs. Apera kaya sa ground zero kan na pigkondusir na search and retrieval operations sa Taal Lake sigon ki Secretary Remulla igwang pang rarautan na ipigkonsiderar na pigapunan man subot nin mga lawas. Kaya sa inda ining pig-imbestigaran hulian pagkakadiscover digdian iba pa sa investigasyon ipig sa gibo mapadapit sa pagkawarakan mga bulangero. Mientras tanto katakod man digdi pigharas pa ni Justice Secretary Remulla na sa iyang ipigsugo ng ipakalot ang pirang bangkay sa Batangas nganing magsairarum sa pag-aadal. Pagdoon kaya kay ni na inipig imbestigaran huli warang pamilya o kaparyentes ang nagkuha sa mga bangkay na nadiscovery pa kan 2020. Apera subot sa mga nawawarang bulangero maut man tawanin linaw kan ahin dyan nagkapirapang kaso nin disappearances kay baan tulong lawas na sa iyang ipigpahukay na. Holy digdi ipig-iba naman kan nasambit ng ahensya ang pag-iimbestigar mapadapit sa iba pang kaso nin pagkawaraan na nahihiling na may koneksyon sa nangyaring war on drugs. Alagad pig-asigurar na sinda nakasentro man giraray sa ipig-kondusir na investigasyon mapadapit sa mga nawawarang bulangero. Mantang nakasentro ang Department of Justice sa investigasyon sa pagkawarakan mga bulangero, tinawad doon man ka na presenting sekretaryo na si Remulla na daininda. Isa sa gilid na discovering posibilidad sa pagkakatakod kan mga nawawarang bulangero sa nakaaging war on drugs. Kumusta man pala dyan sa Nakings Fall Water Repelling Station sa Barangay San Isidro, Ciudad Pucan, Iriga. Siyempre ki Manoy Jo Oralio dyan sa Oralio's Funeral Homes.
Naging saro na pong bagyo ang pinagbabantayan na low pressure area sa Philippine Area of Responsibility PAR. Oring nahilingan bagyong si Kreseng sa rayong 780 kilometros sa sirangan Canberra, Catanduanes. Narakay niyan kusog ni na Durus na nag-aabot sa 45 kilometros kada oras. Mantangan pagbugso na maabot man sa 50 kilometros kada oras. Naghihiruan na sambitan ng bagyo pa kanluran o paparani sa kadagaan kan Pilipinas sa rikas na 35 kilometro kada oras. Iniyan ni katulong weather disturbance ngunya na taon 2025. Mientras tanto, piglalauman ang duwahas sa tulong bagyo para sa bulan kan Hulyo. Mantang aprobado naman na pinagsasabing House Bill 9349 na iyo ang Absolute Divorce Act. Sabi digdi, the cost of a divorce in the Philippines can vary widely depending on the complexity of the case and the attorney's fees. There is no standard fee and it can range from a few thousand pesos to hundreds of thousands. Pangyayari. Uya pa ang kahaputan na pira aabuton pag mag-a-apply ng divorce, may pre-divorce po ba? Hindi po ang problema kan divorce na ini. Anhapot dyan, igwa daw, kung may kwarta, mag-file daw nin divorce ang iba. Ay kung mayo nin kwartang gagastuson, ibabayad sa abogado, digdi sa Pilipinas kamahal magparabayad sa mga abogado. Yan po ang dakulang kahaputan. Kaya hindi ba baga, kung suhay, ang puti sa di kolor. Ay naninero, ano ba ta? Kung magastos ka sa divorce. At ang tios ka na nga ni, pagagastuson pa. Kada man po ini makakatabang sa sarong pamilya na divorce bill na ini. Kung pwede sana, dahil na magpara kaso-kaso na mag-file pa ng divorce sa korte, magsuruhaya na lang na ngayong mayong gastos. Kung mayo man gagastuson, sa tuyang mga kababayan, kaya ini po ang dipisil. Dapat tawan ininin kumbaga, ibugtak sa House Bill 9349 kung pira ang gagastuson sa divorce, kung pirang bulan o taon na abuton, antes pwedeng kunyan ang kaso, marisolveran. So gusto daw mag-abroad, magpasiring sana duman sa warig din pangapudan. So gustong mga paratukdo na mag-abroad. Elementary teachers, secondary teachers, preschool, speed teachers. Nagrahay na. Siyempre, kung maka-abroad ka, tangon yan, kadakol naman po mga paratokdo, digdi sa tuyang nasyon, mga LPT. Mga
licensure passers for teachers, alagad mayo man mga trabaho. Nakatingga ni ba sa kudgunyan, kaya inipuan na masakit ka na buhay Pilipinas. Ito na po kitang 32 minutos, makalampasan alas 8 nin pagkaaga. Pa na sarong barata ay pinahayag man ni Attorney Harry Sugga o Sokgang, political analyst sa probinsya kan Aklana na prosupestong lay ni Senador Amy Marcos tungkol sa paglilipat kan mga namamanuwa na Pilipino sa mga foreign facilities o nasyon, iyan na may tuturing na mayong kwenta pambihira. Iniyan dapit sa kaso ni dating Presidente Rodrigo Duterte na presenting na sa jurisdiction kan International Criminal Court. Igon sa iyan, ICC ang ginibo para investigaran asin plancharanin kaso ang mga leader kan mga nasyon na sa irarom kan sendang jurisdiction na dai makasuhan sa sadiring nasyon. May turing man na subuot na pang protekta na sambit ng bill kisi Senador Ronald Bato de la Rosa sinman Vice President Sara Duterte dalan sa nagwawarak na impormasyon na susunod na iimbitaran si Senador Bato de la Rosa kan ICC. Nasan man niya na dahil ini aprobaran ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. dalan ta gusto man niya na magbalik sa ICC. Paliwanag man ni Attorney Harry Sokgang na day dapat katakutan ang ICC dahil tan hinahabol sa naman kay ni iyon mga may kasalan. Kung mayo ka man kasalan, ano man ta matakot ka kung imbitaran ka sa ICC, si Tatay Digong kaya igwa man mga ebidensyang ginibong kalukuhan. Dakol man po kaya na apektado kan sa iyang kampanya durante kan siya pan presidente sa war on drugs. Nagruruluwas na po bagangon yan, pati nga nining manunungod sa mga pinag-arapon na mga bulangiro. Kaya ano tamaadit ang ibang mga leader kan nasyon Pilipinas na imbitaran sa ICC kung mayo man na ginibong kabalbalan. May mga kabalbalan man po kaya kasindang pinagigibo dahil man yan basta ikukulong dyan, kakasuhan kung mayong ebidensya. Digdingani sa Korte kan Pilipinas, isipon nindo. Nakakulong na nga ni ang problema, may mga kaso ng plunder, pinaparuluwas. Kaya kung isipon baga, ang Korte kan na ICC, mas may kredibilidad kisa Korte kan Pilipinas. Mabubuisit ka sa nadigdi sa Korte kan Pilipinas, kadakol pa ang mga nagrereklamo, mga tios na mga kababayan ta. Sa dalagan kan korte ta may kinikilingan na, may tinititigan pa. Yan po ang katotohanan dyan. Kaya magtirios man sinda kung makasuhan, ikulong duman sa ICC, ta mga nagkasala sinda, may ebidensya ba kung digdi sa Pilipinas, may ebidensya na, nakakulong na, may kaso na, pinaparelibre pa, ta may koneksyon. Sa inman na sulukan rin kunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Kaya ako minsan de ako binsidong marhay sa Korte ka na Nasyon Pilipinas. Kaya kadakol po baga na nagsasabi digdi sa tuyang nasyon na hustisya ngayon sa Pilipinas, yaon sana sa nagkapira, sa mga may puder, mayayaman. An makahirak so mga tiyo. So, isipon na sa nanindo, so pigparapagadan sa war on drugs, hadaw, may
napugutan na lamang, may pinagtukhang na lamang na mga Chinese drug lord. Pinalibre baga kan panahon ni dating Presidente Rodrigo Duterte, mauubos na sa mga Pilipino katutukhang. Ay ano nang buhay tayo ni? Pag mga Pilipino, tios, madaling, kumbaga, madaling patawan kastigo. Pero pag mga Chinese, mayaman, madaling palibrihon. Ini po ang pakaisipon kan mga Pilipino. Makahirak baga kita, digdi sa diritang nasyon. Kita mga trabahador lang kan mga Chinese. Inaapi. Tapos arog pa kaya nang gigibuon kan sa tuyang mga inaasahan na leader. Imbes kita ang surugon, iyo pa kumbaga, sa tatara mo na taga-iriga, ringkunada, iyo pa nagrurutdot kan sa tuyang mga pagkabuhay. Tul-tul daw na mga leader sinda. Yan po ang isipon ka na sa tuyang nasyon. Kaya dahil maasenso ang Pilipinas, pag-arog kaya na so dapat mga tabangan, pakarhayon ang mga pagkabuhay, matawanin mga desenteng trabaho. Yan po, nagraralaog yan sa illegal dahil sa kapagtiusan talaga sa satuyang nasyon. Tapos, darakan kapagtiusan, ginagamit man kan mga kapitalista na mga sindikato sa Pilipinas. Nani ba po may koneksyon sa mga politiko? Man yan mga prosper ang mga sindikatong yan kung mayo man koneksyon sa mga haralangkaw na opisyal kan sa tuyang nasyon, ani ba? Tapos papadabaon pa, ani ba man kaya mga kababayan niya to, an kasalan niya, on man sa satuya, garo, an pagmerara niya to sa pamilya Duterte, santo, santa, ay santan niya kung sa buhi. Puan isipon ta, masakit, pigsusurog tapan mga, sabi nga ni, kaya ni Tatay Digong, kansyan, presidente pa, demonyo. Ay inda. Kaya magtios ang mga Pilipino kung arog kayo na nangyayari po sa satuyang nasyon. Maray nga nit, yaon si Senadora Laila de Lima. Durante po ka na senador pa siya, nakipaglaban, dawa na kulong, pinagdusahan na mayo man katotohanan, so mga sahot sa iya. Mayo man mga ebidensya, ini po ang dipisil, pag-arog na kayan ang dalagan kan korte kan nasyon Pilipinas. Kaya pasil na sa nabaga na itong mga rinibong Pilipino, pigpara turokhang, ginaradan, pag nasahutan na araman, embelto sa droga o ining pinagbabawal na illegal na shabu. Pero sa Chinese na bilyon, so kantidad kan shabu, bolto-bolto, nadakop. Ano ito ta nakalibre? Yan po ang dakulang kahaputan dyan. Kaya magparasaragin-sagin man po ang ibang mga Pilipino, kung tol-tol kita, surugon ta, so tama. Kasi nga ni po ang ibang mga senador, ang pigsusurog, kwarta, so sala. Kundi sinda nasusuhulan kay ni Vice President Sara Duterte, ano yan ta, halos habo nindang idagos an impeachment trial. Habo nindang kastiguhon si Vice President Sara Duterte. Ayaw man dyan problema kung isa lang sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte, kung mayo talagang kasalan. Simbagon yan, mga sahot sa iya, kung mayo man ebidensya, ano ta, day idagos an impeachment trial, kadakol kan nag-uulang ng mga senador, mga ibang mga senador gadig di sa tuyang nasyon, mga bullshit man. Imbis na, kay to, marhay ang dalagan ka na senado, pero ngunyan, na nagkapot, Bicolano pa, kababayan ta pa, mabuivisit ka lamang, kag para masid, Senate President Ches Escudero, ang paguna ko kay ni tol-tol man, ngunyan nagluluwas na ang kalukuhan.
kumbaga saludo ko kita kan enot bilang Senate President Senate President Jess Escudero. Kundi ingon yan, ito malabnaw na bagan pagtubod ko sa iya. Nagtabang dahilan sa digdi po sa mga pinagigibo niya. Kadakol ang nasusuya maski mga abogado. Anong klase ngayang abogado ini? Anong klase ngayang senador ini? Si Jess Escudero. Kaito po, tol-tol ang Senado kan panahon ni kaito, naging Senate President, depunto na si Obito Salonga. So mga nainot na komposisyon kan Senado, mga senador. Bako man pong araw gunyan ay ano ng Senado tayo ni. Ay naasahan kan mga Pilipino na iyon makakatabang na marisolveran ang mga problema kan nasyon, mapatawan in kastigo, ito mga dapat patawan kastigo na mga koraptong opisyal kan sa tuyang gobyerno o iyo pa nanginginuta na magkontra. Ini po ang dapat namarhay na pakaisipon kan mga Pilipino. Na makahirak po kan sa tuyang nasyon ang mga masunod na henerasyon sa mga nangyayari digdi sa Pilipinas. Adakol pong pwedeng asikasuhon ka na sa tuyang gobyerno na dapat mapakarhay na dalagan. Ini sanang problema sa agrikultura. Ay baga pinapakarhay ang mga programa sa agrikultura pero bilyon ang kwartang ginagastos. Yaon pa dyan, so iniman ng mga sa Department of Health. May mga darakulang pundo po, hain ang mga bulong sa mga rural health unit. Ayo man po baga, kung maray-ray nga ni digdis syudad kan iri kata, mag-request ka dyan kay Attorney Wapi, madali-dali na matawanin aksyon. Yan pwedeng matawan manin ang mga problemang yan dyan sa ano yan, Banwan kan Bato. Daan alkalde si Mayor Enrico Dangkalan, saro man pati siyang nurse dati. Kangunyan pa sana na obserbaran ko ang dalagan ka na Banwanin na Bato talagang dakol na tulos mga pinagigibo na mga programa na ikakarahay kan mga namamanuan kan Bato si Mayor Enrico Dangkalan. Yan sa Banwaan man ka na baaw, ay basta may Kamoyan Festival, madali na naman pati. Yan ang problema dyan. Sabi pati kay itong sarong pag-eribata na Kapitan kan Sagrada, si Cap Melvin, dana nga baha. Hamak mong ipag-post. Sumimbag man si Saro man kaiban, ta si Chicks Pardo, ulat-ulata. Tapos, tamayo pa man makusog na pagbagunas kan uran. Danaso nindoan, minati kan iri ka na, dahil pa nga ni maghapon, nakanamit na nin pagbaha. Magpara tara mo na nin patapos, dahil sigurado ang panahon. Ibuan kung minsan nanginginuta na sa panahon pag nagkakaigwa na nin kalamidad na mo problema na ikaw narog kan iba na nagdudurulag pa pagbaha na madurulag na sa sendang lugar nagarumduman ko kayo tamay nagluwas pong bareta si Governor Luigi Villaperte subot nagdulag kan baha na digdi sa Camarines Sur. Nagpapatuyato yun sa na lugar. Ay hamak mo sana yan. Pag-arog po kayanan sa tuyang mga namamayo ay pauyam talaga yan. Imbis na mag-asikaso, kumbaga tawanin na mga relief itong mga kababayan niya to, mayo. Halagad pag ma-eleksyon, kadakol kan pan-relief. Ay, anong buhay tayo ni sa Pilipinas?
Mayo man kalamidad, pag eleksyon may mga relief, nagkururiyat. Kung so kay puwan so relief, mayong itinataw pag-igwanin bagyo. Buntulon an pagtaunin relief an pinag-prepararan sumasunod na eleksyon. So eleksyon, duman daw muna kita man na pag-aranin ang eleksyon. Ito baga si nagluwas man so Barreta na si ngunyan Governor El Rebilla Puerte igawang mga pigpara patagong bagas nagkaralapa mga pan-relief kaya ini po dapat mag-isip-isip kayo niyan mga taga Camarines Sur pag-araw kayo ng dalagan. May pinapalapa nga ni na mga bagas tapos pag may kalamidad bako bagang itara o tulos yan na aning pakinabangan kan sa tuya pong mga kababayan. Ini po ang dipisil kan sa tuyang mga namamayo kung pigpapara-preparara na sana eleksyon. Ngunyan ma-eleksyonan naman sa barangay. Siyempre, dakol na naman yan mga pakulo sa mga kandidatong barangay officials na sabi nga ni kan, probinsya kan Camarines Sur. Mayo ng ibang gibo, magpakulo. Kung minsan, mas maray pa nga ni sa mga pribadong namamanwa na nagtataunin tabang kaysa mga politiko na daiman nakakatabang nintultul pigdidirelinsan pantabang. Meron antes po kita magpadagos kan sa tuyang programa nagkakapira mo ng mga hanap buhay. Para sa bano nagka-bloom sa hamot, pruwara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong kumaga-bloom. Charm Fat Con, gamit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Con, bangong kumaga-bloom. Charm Fat Con, gamit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, good pa lumipan siya. Hello, right for blue. Isang labanan yan. Right for blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumipan siya. Hello, right for blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing
dishwashing paste. Heavy duty linig kada pahid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom! Papaya! White rose papaya! Yeah, yeah, yeah! Boom! Puti ka! In 7 days, oh yeah, 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 yeah! White rose papaya! New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka! White rose papaya! Yeah, 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 yeah! Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Nakagaig ka sa ayam? I-Ravax mo na yan. Nakalmot ikakaupos? I-Ravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services at kusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine, 699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, 499 sana. Agkuman sira flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa. Kayak mayang na. Sadi na kita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Baoy na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas na, Ka-Law Office ni Attorney Ferdinandinho, Arani, Sayusan. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Kapmark, sali po kayo sa programang Gulayan sa Barangay ng Department of Agriculture. Gulayan sa Barangay? Ano pong programa yan? Ang Gulayan sa Barangay ay isang programa ng DA na itinataguyod ang pagkakaroon ng sapat, sariwa at masustansyang pagkain sa mga pamayanan. Bukas ito sa mga barangay na may 500 metro kwadradong bakanting lupa na maaaring pagtaniman ng mga gulay at bungang kahoy. Ano-ano ang kailangang isumite para makasali dyan? Letter of Intent, Barangay Resolution, Endorsement Letter mula sa Opisina ng Provincial Agriculturist, geotag photo ng proposed project site at master list ng mga grupo o individual na magtatatag at magmamantini ng inyong gulayan. Madali lang palang sumali sa Gulayan sa Barangay. Ang DA Bicol ay namimigay ng vegetable seeds at farm inputs para sa mga nais lumahok sa programang Gulayan sa Barangay. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa DA Bicol High Value Crops Development Program, Barangay San Agustin, Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ka Department of Agriculture sa Bicol. Sa inman na sulukan rin kunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena.
balik po kita digdi sa tuyang programa. Kontrobersyal na istorya hali duman sa China na presenting nagkukuanin na atensyon sa bilog na kinaaban. Ana kaso na imbelton sarong 38 anyos na lalaki na nag-midbid bilang sarong babae sinagin midbid sa online bilang Red Sister. Susog sa mga bareta hali sa Nanjing, probinsya na Jiangsu, na suspect si Zhao inarestar huli sa subuot sa pakikipag-sex trade sa rinibong mga lalaki. Kaiba nagkaperang mga dayuhan mantang nakasulot niya na gubing na babae. Tiga tutubudan na naggamit siya ng mga dating app nganing makamidbid ang mga biktima asin patago man na film ang sendang mga enkwentro nganing ipabakal online. An urog pang nakabigla sa publiko kadaklan sa mga biktima inapod na high quality men. Mga gwapo, mga hoben na profesional asin mga para-gym. Asin susog sa mga barata ni ibang mga lalaki, nagbalik pa pagkatapos na maraman ang tunay na pagkatao ni Red Sister. Si Zhao subuot naggamit ng mga piloka, make-up, mga pelter asin sarong voice changer nganing magsagin-sagin na sarong may agom na babae. Bilang karibayan ng pakikipag-sex, mahagad sa nasya nin simpleng mga bagay, arugan prutas, peanut, oil, mga tissue asin gatas. Dawa nga ni kinumpirmar kan mga autoridad na bakong totoo ang bilang kan mga biktima na labi ng sangrebo nagpapadagos pa ang investigasyon. Ang relasyon ng magkaparehong sekso legal sa China. Alagad ang pagdistribuer ng sexual content online na striktong ipinagbabawal. Mientras tanto, ang istorya naging viral bako sana sa China kundi sa bilog na kinaaban. Nagluwas man ang mga meme, parody, clip, asin dawa ang mga ad na pig-edit ka na AI na nagagamit kan imahe kan Red Sister. Ang sarong TV star sa Hong Kong nagkaraw pangani asin nagsabi na ako talaga iyan. Alagad sa likod ka na katatawanan ang nagkapirang eksperto na dit manungod sa isyu nin pagbalgar sa privacy unprotected sex asin ang marikas na pagkomersyo nin mga kaso kriminal. Sigon sa mga netizens na sarong sensitibong krimen nagiging ng passion and comedy trend. Mantang padagos na naglalakop ang mga video sa online ang nagkapera sa mga lalaki sa footage na perita na magkumpisal sa indang mga pamilya. Kaibaan sarong lalaki na binayaan siya kan sa iyang nobya pagkatapos na mamidbidan siya sa sarong nagluwas na clip. Bihira man na giniboy ni kang Red Sister na niya. Kulman ang nabiktima ni Red Sister. Kuya paman, dapit ini sa mga driver, pinagsuspendikan Land Transportation Office ni Nubintang Aldawan lisensya kan sarong bus driver na nagsusugal online mientras na nagmamaniho duman sa Cavite. Nakuhanin video na aktibidad ka na driver. Sigun sa LTO, maatubang sa reklamong pagbalga sa Land Transportation Traffic Code and driver kan na bus dahilan sa reckless driving. Naghagad naman paliwanag ang kumpanya kan bus tapit sa insidente. Pinaga-suspendi naman ang Kirsten Joyce Transport ang nasambit ng o sa nasabing bus driver.
kinaugmaman ni Senador Vicente Tito Soto III ang naging pahayag ni Senador Reza Hontiveros na bukas ini na mag-entra sa pigkonsiderar na Veterans Block na Senado. Sinabi kan dating Senate President na mas dakul na mga miyembro ang mas magayon. Believe si Soto sa reputasyon kan Senadora kaya sa iya ining tatanggapon kung magdesisyon na mag-iba sa indang grupo. Ana Veterans Block pigbibilog ninda Senador Juan Miguel Zubiri, Loren Legarda, Panfilo Lacson asinman Lito Lapid. Ang nasambit ng grupo sa iyo ang mabusol na matukaw si Soto bilang Senate President. Sigun man kay Hontiveros na maaraman sanaan sa iyang desisyon pag-abot kan Hulyo 28 sa pagbubukas kan 20th Congress. Puminakol naman sa labis na 900,000 na mga Pilipino na nakinabang sa medical assistance sa Raramcan Assistance Individuals and Crisis Situation o ining inaapod na AX program kan DSWD. Ana datos na ini sa laog ng 6 na bulan kan pasanting taon. Basado sa datos kan Operations Group Crisis Intervention Unit kan ahensya maabot sa kabilugan na 953,560 individuals sa indang natabangan. Katumpad ini kan labis sa 8.5 bilyones na pesos na medical aid na sa indang naibariwas. Gikan sa nasambit ng numero kan mga benepisyaryo maabot man sa 670,825 kliyente ang nagresibinin cash assistance na tigya 10,000 pesos. Nantang nasa 282,735 ang naisyuanin guarantee letters nganing magamit sa hospitalization costs, medication as in diagnostic procedures. Sigon ki DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao ang bigla na helang o medical emergency and pedecer magkausanin kadipisilan sa kada pamilya ang Pilipino. Ayon na nagkaigwan ng issue sa pagtaunin assistance to individuals in crisis situation, AX program, kan nakalihis na eleksyon huli sa pagsaot na piggagamit subot inikan mga politiko sa pampanya bagay na pinagnigaran man kan ahensya. Good morning Mampalan dyan po sa San Jose, Bao, Camarines Sur, ki punong barangay Nini Ablan, asin man ki Manay Munching Maglapid. And siyempre dyan man sa Salvacion, ki Miss Ana Proel, saka ki Mading Rose Batan. Man sa barangay Sagrada ki Manay Mabel Clemente. Morning ki Vice Mayor Kuya Atan, Kuya Hon, yan sa Banuan kana Baaw. Siyempre ki Konsyal Siway Malasarte.
Yaman po na pagirumdom kan Commission on Election dyan sa Banuan ka na Balatan, Camarines Sur. Voter registration ma-resume sa August 1 to 10 ngunya na taon para sa December 1, 2025 Barangay Asinman SK elections. Strictly no transfer of registration during this period. What you can do, first time voter, new registration, magdarasa na po ng valid ID, birth certificate, man pwede ang barangay certification clearance. Dawa pala mayong barangay certification, mayong barangay clearance, an akuon. Tapos ini pong reactivation para sa mga botante na deactivated dahil lang tayo nakaboto sa duwang sunod-sunod na eleksyon. Ining maribay in civil status, correction of interest, single to married, magdarasa na ng marriage certificate, salang birth date o salang spelling kan pangaran, magdaranin birth certificate. Man sa mga may agom, magdaraman ng senomar o count documents to justify the change of status. SK voters, take note, if you are turning 15 years old on or before December 1, 2025, you can register for these elections. Important reminder, registration hours will be from 8 a.m. to 5 p.m. Mondays to Fridays, including Saturdays, Sundays, and holidays, except when declared otherwise by the COMELEC. Antes po kitang magpadagos. Nasa linya man si Karondang Raquel, pasok. Salamat tabi, Karondang Philip, makinada sa mga insider sa Gantabay. Sa tuya pang dugang informasyon sa lado lokal, nagtutubod sa ngunyan ang grupo kang ang Bicol sa party list, nagtutubod na dapat tawanin sa aksyon ang mga high-level Chinese national na nagpapasuyas vote ka mga fake news aron na lang kang gilibo kay dating Senador Francis Tolentino, mga padapit sa Usipon sa West Philippine Sea. Magiging dumantiag bagatadi sa Randang Philip, si dating Senador Francis Tolentino, pinagban na ini na makalaog sa China, dahil nang isinutugutan na makapasiring maglaog sa naunang bitan ng nasyon. Siguro sa naging kapayagan kay Bicol sa Party List Representative, Attorney Terry Ridon, na importanteng magsagibo ning proporsyonal at sinarang na tugon ang gobyerno kang Pilipinas apera sa pagpapakapod ka mga Chinese ambassador. Doon pa sa naon dito ng kongresista, dahil ini sapat at dapat na ibanan kung pinagpapautod ng mga padu sa araw kaini sa mga high level na Chinese national, kundi ini dapat magabat na kapadusahan ang gibuhon kang nasyon kang Pilipinas para sa mga Chinese na mga nag-aabuso man ng mga pinagigibo urog na kuyang igdi sa loob kang Pilipinas. Ipigduga pa kang kongresista na dapat man ining gibuhon laban sa mga high level na Chinese national na nagpapakuriya kung silang impormasyon mapadapit sa issue kang West Philippine Sea. At kung dahil gigibuhon, pinaglingiritan lang sa buot kita kang mga ibang mga national na foreign niyangon igdi sa Pilipinas, urog na ka mga urog na itong mga Chinese national niyaon igdi sa laog kang Pilipinas. Dapat mong subot laga magtugon ang diplomasya sa mga pinagdadarang mga salanggawi-gawi sa mga pirang Chinese national niyaon igdi sa Pilipinas na minsan nakukuha ng mga illegal na pinagigibo. Nakakahadit kaya data di sa Rondang Pilit ang pinagibong sanction ng China na bakulang ng mga opisyal ang pinagababad na kayo ni Dumas sa Sindang Nasyon na din at pinagtutugutan na mga kalaog as in may kakaya na sindang
patawan, maging gabos ang mga Pilipino. Kung ang dating halidang senador, nagibuhan na kayo ni Aro kay ni sanksyon, pinagbawal, na lang ang mga ordinaryong Pilipino na may gusto man na magpasiring duman sa nasyon kang China. Dapat kaya si OAN na Nasyon Pilipinas, iban man na mga higher officials ka na China, pag-arog kaya, hindi sa Pilipinas? Yung ani sabi ko lang ng Philip, karoon sa pinagtawan ni Riparo niyan, kang congressman, kang Bicol Saro, nagaroda pag-abot sa mga Chinese di sa Pilipinas, garoda malumoy ang pinagtatausansyon samantalang sa kita, duman sa China, talagang kamay na bakal, kung ang senador nga ni dating senador, ni si Francisco Dutino, pinagban na ini sa China, ang mga ordinaryong Pilipino. Saro kaya sabi sa Rondang Philip sa inihiling na issue na sa pagkadaog sa pagdalagat kang senador ni Senator Francisco Dutino, kang inipakuriyatan ni mga sasalang informasyon na nagkuriya sa social media, kang talagang binuon ka ini na panindugan na ang West Philippine Sea ay sa Pilipinas. Araman niya ito kung nakasukawin ng senador, may nagibo ini talagang sarong bagay na pinaanggot ng mga China. Kaya kung nakaaging national and local election, totally binansya. Kaya siya binoto kang gabos na mga Chinese na yaon igdi sa Pilipinas. So yan sabi ko rin ng Philip, ang sa tungheras na informasyon, ikan sa location, or sa audience, kaya Raguranda, sa Sateres, Deposit. Report! Salamat Karondang Raquel sa mga dugang mong informasyon pag-abot tigdi sa pagbaban kay dating Senador Francis Tolentino sa Nasyon Kana China. Dapat kaya maging mahigpit man ang Pilipinas digdi sa mga Chinese. Ang problema kaya niya to, dahil na kayang higpitan. Na mga Chinese digdi po sa satuyang nasyon, tayao na mismo sa laugan Pilipinas. Papanuho na yan. Mas, kumbaga, kadakol na kan mga Chinese national digdi sa satuyang nasyon. Dan dipisil digdi, okay lang yan, magnegosyo, kaya lang, dahil pag-abusuhon, ang diretso kan mga Pilipino. Nangyayari kaya, naabuso ang mga diretso, kana sa tuyang nasyon. Marog sa nakialis, goma, na baga sukaso. Pag primero sana, ay, grabing gama-gama na, ay, kasuhan, ikulong. Kung bako panganan nasun kan Indonesia, dahil makukulong, dahil madadakop si Alice Go. Nakahaloy baga na nakalusot digdi po sa tuyang nasyon, naging algalde pangani. Anong klase? Karo may koneksyon digdi sa tuyang nasyon. Dahil man po yan mangyayari kung mayo kaya nagpalaog kay Alice Go sa tuyang nasyon. Ano na sa linyaman si Karondang Atan, pasok. Salamat sabi Karondang Felix. Napabali ang duwang Bicolano sa mga nangingenos na Master Plumber's Licensure Examination. Kunya na Hulyo, sigod man sa Oring Report ng Professional Regulation Commission o NPRC. Napaama ni John Talent, Espanyol Haliman sa Camarines North to State Talent, kahit ang top 2. Top 4 na 85.70%, Pasig State Nietras na paanap ni Alex Nipilayo Artiga ang Kaduanes State University Virat. Top 6 sa 84.90%, Pasig State. Pasiman sa datos ng PRC, haliman sa 5,145 examinees, 2,971 o kaya 57.75% examinees ang nakaparasar sa sinambit na maraming examinasyon. Yan, traspaso sa dugang platong barata, kadan ang driver ng turong motor at duwang estudyanteng lunanteng. Matapos ma-aksidente sa barangay Bahaw, Lukman, sa Marinison, batang alas 4 na tikpan kahapon. Sa report, masiringon sa barangay Pilyadinaan, motoristang turong 42 anos na lalaki, lunat ang turong estudyante. Ang pagkamot sa lugar ng overtaking turong motor sa kanan overshoot na napulipan sa aksidente.
tulad sa mga pinagkaran sa hospital, ang mga biktima alat at binawian manikuha ang driver at sa mga estudyante niyan sa Salvadraman ang tarupa. Tandang na para sa lado lokal sa Bartata Maronda, Jonathan Rubiwa, Bukote. Salamat karundang atan sa mga dugang mong informasyon. Halik dyan sa luwas. Congratulations Mampalan sa bagong punong barangay kana Santa Maria, Digdipo Ciudad kan Iriga. Paagi ni Honorable Romeo R. Milgar. Ana City Government of Iriga ana pinaga-congratulates si punong barangay Romeo R. Milgar sa iyang official appointment na bagong punong barangay kana Santa Maria. Si Milgar ana nagtap sa o iyon tapnat sir na barangay Kagawad ang nagtalikod na barangay elections asin nagsumpa na sa iyang opisina kan Petsa Kensi si Mayor Rex Oliva duman sa City Mayor's Office. Sa iyang pinagaribayan si punong barangay Merla Esanglay na nagababa sa pwesto. Sa iyang panibagong responsibilidad, si Milgar iyo ang mapadagos na maserbi sa mga taga-barangay Santa Maria sin ini may integridad, dedikasyon, commitment sa baba bilang sarong leader. Best wishes sa kipunong barangay Milgar dyan sa barangay Santa Maria para sa padagos na progreso kan komunidad. Pero nagbabalik si Karondang Atan, pasok. Salamat, Giraray Tabi, Karondang Philip. Oring nahilig ang bakyo duman sa subakan kan Huban Sorsogon kasubagong alas 5 din pang kaaga. Sigun man sa Diyos, di panggasang manda na Hulyo 17, 2025. Daragara kani ang kusok na 55 km per hora at inanbugso na may naabot sa 60 km per hora. Naghiro ini pasirin sa sulno pa na parte sa rikas na 15 km per hora. Nakalangkaw na ang tropical cyclone wind signal TCWS number 1 sa mga minasunod na lugar. Cagayan including Babuyan Islands, Isabela, northeastern portion kan Aurora, Dinasam, Kasiguran, Dinalungan, Dipakulaw, Quirino, Kalinga, the eastern portion of Mountain Province, Sadanga, Barlig, Paratelis, Natonin, ang eastern portion man kan Ipugaw, Kaibanan an Alfonso, Lista, Aguinaldo, Mayuyaw, Manawe, Iyon, Latawi, Lamok, asin man ang northern portion kan Nuevo Vizcaya, Casibu, Quezon, Bagabag, Diadi, asin man Apayaw, sigun man sa latest track kan Pagasa, posibleng uminabot ang kategorya kaning sa tropical storm Madian Algao asin magpasagpa bilang sarong severe tropical storm sa aga Hulyo 18 bago dagos na magluwas sa Philippine Area of Responsibility. Ngunyan na simana, kasumpay kani padagos ang patanig kalahen sa pakma asin pagtapas kandaga. Kasunod kan mga pag-uran, mientras tanto, yaon ang nagkakapirang mga lugar sa region Bicol na nagdeklarar na ang suspension of classes ninuliman sa malay na panahon kausakan bagyong Crising Ngunyan na Webes All 17, 2025. Andiga sa Catanduanes all levels, Maras all levels, Gigmoto all levels, Pandan all levels, Birak all levels, Bagamanok all levels, Panganiban all levels, sa Camarines Sur, Balacan all levels, Maaw all levels, Karamuan all levels, an Albay Piodoran all levels, an iba pang mga natatanang municipalidades as magkon sa elementary at sa high school, kansilado ang klase, magkon at siya na alas 12 din pagkaunto. And duman man sa Masbate,
gabos na munisipalidades na ang nagsuspindir pan sa indang klase. Dagdag na bareta sa lado lokal, kabarkada karonda. Jonathan Oliva, reporting. Report! Salamat, Giraray Tabi Karonda nga atan. Ano yan tahorihon? Ano na suspension of classes? Nagkaburuyo na naman sa mga estudyante. Ay ano na yan, dapat subag upang alas 4. Aga. Minsan, ang suspension of classes. Dapat, ini kayang problema niya to. Tan mga LGU, ay tulos nagdideklara in suspension of classes. Kung arog ka ito kay Governor Luigi Villaperte kaniyo pa na governor, abang daling magsuspindi ka na klase. Nagtuturo-turo pa sana ito oran, suspindi doon. Alangan, pag sinuspindan klase, nagiinit. Ay, pambihira. Kaya, yung pag-iisip man ni Governor El Villaperte, ay ko daw nga pag-suspindan ng klase, baka mag-init na naman. Naiiba man kaya ito. So, panahon kan iyo papuan na gobernador niya to, si Congressman Luigi Villaperte na ngunyan. Kumbagaan mag-ama sa kwali. Papakonsuelo lang po kita iyo po yan ang naobserbaran niya to. Kanan gobernador pa si Luigi Villaperte automatic madali yun suspendyon ng klase. Hindi naman niya masuspindi ay maibalik na klase kung nagiinit na siyempre kung alanganin na sa oras nakaralaog na di siyempre kung iyan bigla mong ibalik kaya classes resume piglep na ngaya memorandum suspension na nagiinit na dakol ba ka ito nagko-comment kay Governor Luigi Villaperte kan siya pa ang gobernador abang dali nga magsuspindi kan klase. Pero pabor man, maray man ito. Unyan mareklamo na naman. Mayo na bagang padumanan sa tuyang mga kababayan. Kaya nga pigsususpindi tulos. Anta din na nagsususpindi, makusog na ngayon oran. Ay, Santissima. Dahil nakitang padudumanan man ka sa ibang mga kababayan niya to. Kumbaga, sala sa init, sala sa lamig. Meron na yan. So, puro reklamo ang tao. Kaya, mauran. Kaya kita makapagtrabaho. Kung mainit man, lumis mo. Dahil man nga kita makapagtrabaho. Grabe nga ang init. Mayo na bagang nagugustuhan na panahon na tao kung minsan. Kung gustong magtrabaho, mag-uran, mag-init yan, matrabaho ang mga Pilipino. Hindi kita kaya may kanta bagang hugakon. Dakol sa tuya apuan mga hugakon ang mga Pilipino. Kaya kita din nag-aasenso. Iba man dyan, puro na kaisipan, ayuda. Mayong ayuda, na mahiro. Pero kung may ayuda, bang sisigat, dawa yan nagpipirila, matyaga yan. Hindi po na sa nanindo na barangay assembly. Pag igwa po nin barangay assembly,
Pag mayo yan ang mga pantao, ang mga barangay officials, tayo yan dyan maaratindir. May magatindir man dyan, nagkapirasan na tapos mahali na yan. Pero kung nagbabandilyo, igwang itatao. Sa Indo, pag abot kan barangay assembly, tatawang kamunin bagas, kape, asukar. Uy na ka mga speed kayan. Nambagudbud. Matyaga yan magdangog kan tinataram kan mga barangay officials. Pero kung mayo lamang pan tao, ay indaman sana kung magharaluyan ang harampangan sa barangay assembly. Nagbabalik si Karondang Raquel, pasok. Salamat sa Bicol na pilit sa tuya pang dugang informasyon sa lokal. Ang CDB Bicol, ining Philippine Coast Guard Bicol nakahanda na sa posibleng magiging epekto ng bagyong Christine. At dito lang doon pilit nakataltag na sindang, nakahanda ng Coast Guard District Bicol para sa pagresponde sa posibleng epekto kang naramamatay niya itong raot ng panahon, ng pagkadago sa pagbulos ng uran, garayan kang bagyong Christine. Hiwat na pinag-activate ang CDG Bicol ang Deployable Response Group at na mobile team sa gabot sa mga Coast Guard station, igdi sa interong kabikulan. Mientras tanto, may pinagirumdom ka ng sabi ng ahensya ang gabos ng mga parasisira at mga seafarers na magmantinir, na mag-antabay sa status and protocols at in weather advisories kasunod kang nasabi ng bagyong na nagpapadagdagar sa tuya kampadago sa pagbulos ng uran. And in connection kayo sa dito ng Pilit, yaon igdi ang listahan sa mga lugar, igdi sa Rio Bicol na suspendido ngunyan ang klase ay daw na Webes July 17, 2025, huli naman sa posibleng epekto ng Tropical Depression Christine. Sa Katanduanes, all levels, private and public, mayong klase. Sa Banwaan ng Nabwa, all levels, private and public, mayong klase. Masbate Province, all classes, private and public, mayong klase. At sa probinsya ng Albay, elementary to high school, effective at yan na alas 12, suspendido ang klase. And for that, bigdi sa siyudad ng Iriga, may mga klase mantangani, may naghahapot na, may mga napopost na nagkopirang mga public school teacher, nominus na aninda ang memorandum na pagpapaluwas ni dating Gobernador Luigi Villafuerte. So yung sabi karon ng Philip, may klase po, igdi sa siyudad ng Iriga. Igdi man sabi kita karon ng Philip sa sitwasyon ng gabos ng mga pantalan na yaon igdi sa Rio Bicol na naghahapot kung may biyahe, nagtitinir sabi karon ng Philip na nasa normal na kondisyon ang biyahe sa mga pantalan igdi sa interong kabikulan sa tao yan kang huma kang binabantay na bagyong si Tropical Depression Christine. Siguro sabi karon ng Philip na natin sa payagan ni Philippine Sports Authority Bicol Media Relation Officer Alchelis Galices sa tao kang mahayo pang sigalwin sa anuman na parte kang Leon Bicol, padagos man ang silang pagbabantay sa kamugtakan kang nasabi ng raot ng panahon. Siguro sa opisyal na sa red alert status naman ang bilog na Philippine Ports Authority Port Management Office sa Leon Bicol at yung binabantayan ang magiging track ang bagyong si Christine. Huli igit, posibleng ilan sa tropical wind signal ang probinsya ng Catanduanes na pwede masuspindi ang mga biyahe sa mga barko sa nasabi ng probinsya kaya nakahanda naman ang sindang ahensya. Ipigdugang patabi karong ng Philip Tigalandes na iradisuan na nindahan sa idang mga kabuhan na makipag-ugnay sa mga lokal na gobyerno sa Coast Guard stations para sa pinakaipuan ng operasyon. Nakipag-ugnayan naman sinda sa mga shipping lines at yung mga kapitan ng barko na obserbahan ang asin ng paglilikay sa kaning mga siguro na sinusunod ang mga safety protocols. At kilala na lang sabi, Karada Philip, ang opisyal sa publiko na manantinir na alerto sa presente condition dahil sa tuyang panahon, ulit at pwede maka-apekto ini sa mga biyahe ka mga pantalan sa mga lugar, hindi sa Rio Bicol. Karon na nga, Raquel, nagsususpend din ng klase si Governor El Rey. Kaya dahil man nagsususpend din ng klase ang Iriga.
iyo tabi karon ng pilit. So yan, kung mahiling mo sa SOCMED mo yan, kadakol ka mga public school teachers, mga magurang, ang nakakamiss kay Governor Luigi Villafuerte. Sa pagdibaras sa informasyon, alis allocation, para sa RTN, Bisaya Radio Ronda, Cáceres, reporting. Salamat Karondang Raquel sa mga dagdag mo pang barata dapit sa pag-sususpindi ka na klase sa nagkapirang mga lugar digdi po sa probinsya ka na Camarines Sur, Asenman, Riyon ka na Bicol. Iriga po ka. Nagsusunod sa naman yan sa probinsya kan Camarines Sur. Come sure. Ano memorandum, siyempre alangan man na diriton sunod doon. Gahalat sa naman po si School Division Superintendent Manny de Guzman kung anoan desisyon kan gobernador kan sa tuyang probinsya, pati man si Mayor Rex Oliva. Amo man daw. Pero ano ba, pwede man manginutan na. Kung talagang nagbabahan na, delikado na, duman sa eskwelahan, ano taday pa magsuspendinin klase. Kan oras, mabasol pa ka mo kung dahil na nakakabalyo sa sapa o salog sa mga kaakian. Hoy, dyan pala sa Santa Cruz sa Banawaan po kan buhi igwang namundag na sarong babaeng umboy. Nag-rescue kan Philippine National Police. Ayan ang serbisyong 911. Pulis ka na Banawaan po ni na buhi. Ibahan dyan si amiga ta, si o kunyan siya, nurseman, tapos nagpulis. Si SPO1 John Merilliesquien. Tapos digdi man po sa siyudad kan Iriga igwa ng bagong Senro officer. Kasi nag-courtesy call na kay Mayor Rex Oliva to mark the start of his assignment in Iriga City. Newly designated officer in charge of the Community Environment and Natural Resources Office, Iriga, Aldrin B. Baroga II, paid a courtesy call to Mayor Rex Oliva last July 14 at the City Mayor's office. The visit served as both a formal introduction and a reaffirmation of Senro Iriga's ongoing partnership with the city government of Iriga. Officer Baroga's appointment follows the formal turnover ceremony held last July 8, where he officially succeeded outgoing Senro Officer Basel Cesar Escamba prior to this new role. Baroga served as the Management Services Division Chief at the Provincial Environment Natural Resources Office, Penro, Masbate. Accompanying Officer Baruga during the visit were key personnel from Senro, including Engineer Nelson D. Suliman, RPS Chief Brian N. Marinay, CDS Chief for Julius John Lawrence Lectora, MAS Chief Venancio N. Antones Jr.,
AMS1, Edwin T. Evangelista, FMS2, and Evelyn P. Talento, EDA 6. The city government of Iriga extends its warm welcome and congratulations to Officer Baroga and looks forward to strengthening collaborative efforts with Senro Iriga and promoting sustainable environmental stewardship and protection. Kaya congratulations po sa bagong Senro officer kana Syudad din Iriga sa paagi ni Aldrin B. Baruga II. Antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapiraliwat na mga pagirumdom. Sa padagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na daig na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angle bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong familia, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto, sagkod ngunyan. Umuulan ng free e-load sa Amluwillier. May free e-load sa bawat prenda at renewal transaction with ML Quick Cash Loan. Never mauubusan ng load. Prenda all you can na sa pinakamalapit na Amluwillier. Free e-load sa Prenda. Promo runs from June 16, 2025 to September 16, 2025. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 227744 Series of 2025. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Kapag may hypertension, nakakadulot ito ng problema sa paningin. Ako po ay si Aling Lydia, 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong iBerry, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon. Pero itong iBerry ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa iBerry. Mabibili ang iBerry sa Mercury Drugstore at sa mga suking botika. Para sa bado na ka-bloom sa hamot, pruba na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-Con, bangong kumaga-bloom. Charm Fat-Con, gamit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat-Con, bangong kumaga-bloom. Charm Fat-Con, gamit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good palumit masya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good palumit masya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang common and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield
Presso, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom Papaya. White Rose Papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom Puti ka in 7 days. Oh, yeah, 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 yeah. White Rose Papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extracts as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center, open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika ni Philip Baracena. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Ikuha na kitang 46 minutos, makalampasan alas 9 nin pagkaaga. Na ako Bicol Party List Plan, iguanin na digital literacy training na pinagapunan duman sa Primer Distrito kana probinsya nin Albay. Na 3D o tulong aldaw na digital literacy training click project courses for literacy on internet and computer knowledge. And Tabaco City ang pinagatindiran man kana 25 mga hoben nahali sa manlain-lain na banwaan sa Primer Distrito kan Albay. Pinanginutan mismo kan ako Bicol Party List asin man ka na Department of Information and Communication Technology an Hulyo 15 ngonya na taon duman sa Tabaco National High School. Kamauutan na ini na mas lalo pa mapahiwas ang teknolohiya o kadunungan sa teknolohiya kan mga hobenes sa sinmatukduan na maging responsable pagabot sa computer, maging cautious asin sa paggamit ng mga internet.
aprobado naman sa Department of Health na pampuda na pag-regulate o pag-ban sa online gambling sa Pilipinas. Sigun ki DOH Secretary Ted Herbosa, para sa inda saro ining mental health problem. Addiction to gambling is a mental health problem na hiling kaya niya nadakul ng mga pamilya na lulong sa sugal. Kaya it's very accessible sigun sa iya. So, I agree with both. Either you want to ban it, that's fine with me. Or you want to regulate it. Kung ako tatanungin, strictly regulate. Or if possible, i-ban na ang totally. Sigun pa sa iya. Oy, happy birthday pala sa kuyang Tugang. Yan sa San Isidro Elementary School. Anak Lita Barasena Bagapuro. Nagsisilabrar po ka na sa iyang kumpleanyo ngunya na pagkaaldaw. Ano basang? Kumusta man ki Madam Jen Vera asin man ki Lilian Noobero. Siyempre ki Marisa Cornelio Morello dyan po sa Med Section. Asin man ki Marilu Casyaw Barasena. Kumusta po kamo gabos dyan sa Merkado Publiko kana Iriga? Naman sa UNEP High School Batch 7. Dyan sa Antipolo Old Nabuag Camarines Sur, ki retired Air Force Alex Celeste, ki Grande Asinman, ki dating Kagawad Lawiliano. Siyempre ki Consiala Manola Uxiano Luzon. Sabi pati digdi sa Barata, ano nang oran ini? Dahil na nagpunduan pagkamuot ko sa imo. Di nagray na. Sana all. May mga kaputan digdi na kung na dapat na pahiwaso na walang gutong program. Masuporta pa ang Kongreso sa walang gutom program sa pagigan na pagtataonin bastanting pundo sa irarom ka na 2026 national budget. Plano kan DSWD na paiwason pa ang programa halos sa 300,000 na pamilya. Yan gigibuo ng 750,000 na pamilya ang tatabangan kan programa. Dahil maninibasta proyekto kan sa tuyang presidente si Bongbong Marcos Jr.
Kundi ini sarong vision para sa hunger-free Philippines sa irarom kan walang gutom program na promesa asin iguanin dignidad. Ana pangako kan o inian sinasabing pledge of compassion and commitment to bring real change to every Filipino family struggling to put food on the table. Sigon ki Leyte 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez. Sabi man kaniba, sana trabawan ni tao para sa gabos, matawan para itong may mga edad na, pwede pa man magkatrabaho, bakong puro sana kayo tao. Ay, puro sana kamo tao sa nagtitios na igwa ng o igwa lang natatawan, igwa man na bakong arog ko na day ako nakamati ni matawan, hali sa gobyerno, alagad ako solo parents, igwa akong 5 aki na pinapadarakula. Nagdakula na lamang sinda mayong suportaan gobyerno, kaya dapat patas sana. Problema na sa rosa na matawan ang mga taong dapat makaabil kan arog kaning programa. Bako itong haranisa na sa blank, sorry po. Bato-bato sa langit ang tamaan, day maangog, ay day magkaludog. Mas padakulon ang patay gutom na populasyon kan Pilipinas na maabot na sa 112 milyones. Ano man yan, grabe man. Patay gutom man kung mga hugakon, sabi ni Jamis. Band-aid solution. Ani ba kabali na sa 4-piece kaiban pa sa mayong gutom, kaya habo na magtrabaho, may inaasahan. Yes po, kaya dakulang tabang po sa mga nagtitios. Maray kayo nita positive. Trabaho ni tao para day maging hugakunan mga tao. Sana makaibaman na ako dyan. Sakit kaya na programang ini kan sa tuyang gobyerno walang gutom. Guamang patay gutom. Kaya lang maging patay gutom, masakit na po yan. Po sa luwas sagkod gunyan dahil pagiraray nagapupundo, pero toro tagiti isa naman kung iyan po makusog ay sigurado baha na ibang mga lugar digdi po sa tuyang probinsya, digdi sa Camarines Sur. Kumusta na daw ang spillway dyan sa barangay San Jose, di po sa tuyang syudad. And syempre prakasado na naman na pagkukonstruir ka na tulay dyan sa Waras sa barangay San Agustin. Agi ko dyan kan sarong aldaw ay ano nang patrabaho yan la kabuntol. Walang marhay po ang patrabaho. Mas lalo pa ngun yan na nagpaparauran na, mas lalo pa yan maabala. Kadakol po kan mga naghahapot na mga balikbayan.
Iba, ali pa sa ibang nasyon ng mga bistado ko. No, rin ngayon matatapos. Baka niya ako September, pwede naman yan agihan. Grabe po ang perwisyo sa mga motorista digdi po sa Rinconada area. Namak mo nga niba nag-aagi duman sa diversion na buwa. Ani ba dyan sa Barangay San Jose? Kung nagpaparauran na po, yaon po dyan ang problema. Taan spellway dyan sa Barangay San Jose, digdi po syudad kan Iriga, linalantop. Nalalabawanin na tubig, di paano pa makaaragi ang mga motorista. Tapos ang detorman, may oras lang. Doon maagi ka. Kaya dapat labo-labo naman ka na mga kontratista na nagtatrabaho po ka na sinambit ng tulay, bantayan kan DPWH na sinambit ng proyekto. Nagarulay gay na marhayan patrabaho. Nakakontrata pati ba kung man tagadigdi. Kaya gayud ka buntol tabakan ibang mga materyales hali pa duman sa Metro Manila. Ining Dumlao Construction. Pero bihira man magdalaw dyan, bako na yan Dumlao, kundi bihirang dumalaw engineer gayud kay ni dyan sa Dumlao Construction, kaya kaabala kan trabaho. Kaya nabot na po kita kan oras ka na sa tuyang pamamaaram. Nakaiba niya to sa pagpaabot ng informasyon si Jonathan Olivas and man Raquel Caceres. Sa lado technical si Chavio na Obra. Duman sa transmitter si Jimmy Guanzon. Ako man po si Philip Sardan Baracena. Nagpapadyos mabalos kan sa indong daisawang pagantabay.